Pinasinin ko na yung sarili ko na ano ba talaga yung purpose ng buhay. Iniwanan kami ng Diyos kung may Diyos man. Lumaki ako na ang daddy ko pasulpot-sulpot lang. Tapos yung mami ko was so busy. Lumaki kami sa mga lola. Paano mababago ang kanilang miserableng sitwasyon? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia, #TSCA, God makes all things new. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. We are on the 4th week of the new year. Yes. Have you embarked on your goals for 2024? We trust that you are pursuing them with abundant joy and enthusiasm. Yes, and no matter the obstacles you may have to face, do not be discouraged, but be challenged and motivated to overcome those hurdles by the grace of God. Tama, that's so true. Because God wants us to succeed. He wants us to triumph in life. Don't let past failures weigh you down. We have a God who has the power to bring forth new beginnings. He can make all things new. Sonja, where in your life did you see God make all things new? Alam mo, Sir Peter, even now, I really feel like God continues to make things new for my life. But it really all started, I think I was about 18 years old. That's when I gave my life to Jesus. And that's where things, doon niya ginawang bago yung buhay ko. And na-renew yung buhay ko paunti-unti. I think that's true for most Christians na when they gave their life to Jesus, like in my case, the same thing. You realize it's a new beginning, it's a new start. Pati yung perspective mo, binabago ng Panginoon. Tama. So, ganun din ang experience ko. Pag na-renew, parang switch ba? May switch. May switch. Correct. May hope bigla, di ba? Tama. Kayo, ano ang binago ng Diyos sa inyong buhay? I-share nyo yan sa ating mga viewers upang makapagbigay kayo ng inspirasyon at pag-asa sa kanila. Mag-log on sa ating website, cbnasia.org/media center. Gamitin ang hashtag TSCA, God makes all things new. Sa una nating kwento, dahil sa kahirapan at lasenggong ama, galit ang bumalot sa katauhan ni Ellie. How will God make things new in the life of Ellie? Panuorin natin ang kanyang kwento. Pinasinin ko na yung sarili ko na ano ba talaga yung purpose ng buhay. Ano ba, mag-aral lang ng mabuti, makapagtrabaho, tapos may mga time mga ganun. Ito ang katanungang bumagabag kay Ellie sa gitna ng naranasang hirap sa pamilya. Nag-aaral noon si Ellie sa kolehiyo nang mawalan ng trabaho ang kanyang ina at 7 ulit na ma-stroke ang kanyang ama. Habang nasa college ako, kahit may scholarships, hindi talaga kaya din. Kumbaga parang yung lupa namin sinangla para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Isang deboto sa nakagisnang relihiyon si Ellie. Nagsikap siyang maging mabuting anak sa akalang iyon ang susi sa langit. Pero ang hindi niya alam, pasan niya ang mas malaking problema sa kanyang puso. Yung relationship ni Papa sa amin, parang hindi okay, mga ganun kasi. Pag galing ng trabaho, palagi siyang lasing, mga ganun. So nag-aaway siya ng mama, nakikita namin magkakapatid na yung verbal abuse, physical abuse yung ginagawa ni Papa towards ng mama. Doon mo yung galit. Hinanap ni Ellie ang kasiyahan sa pagkakaroon ng mga medalya at parangal sa eskwelahan. Nag-aasin ka sa school kasi yun nga din, parang galit na galit ako kay Papa, mga ganun. Kahit hindi ko sa verbalize na sinasabi sa kanya, tignan mo yung mga achievements ko. Pero deep inside, parang napaka-proud mong tao. Feeling mo na kapag na-achieve mo to, ang ganito, maganda yung tingin sa'yo. Pero sa kabila ng kanyang mga nakamit, nanatiling walang kabuluhan ang kanyang buhay. Isang araw, isang schoolmate ang lumapit kay Ellie upang magbahagi ng mensahe tungkol sa kaligtasang regalo ng Diyos. Na-realize ko na every good deed na pinanghahawakan ko, parang nawala talaga yung lahat ng pinakita sa akin sa Bible na
iniligtas tayo ni Lord. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, pero dahil mapagpatawad ka, merciful ka na Lord. Okay, ito pala ang meaning ng buhay na binigay ni Lord ni sarili niya. Naintindihan ko yung love ni Lord, isang deep na love ni Lord. Inihingi ng tawad ni Ellie sa Diyos ang kanyang mga kasalanan at tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Kinilala niya ang Panginoon at kalaunay naging bahagi ng isang Kristiyanong simbahan. Dahan-dahang nakaranas ng tunay na pagbabago si Ellie. Nabura ang galit niya sa kanyang ama. Dahil ni-reach out ako ni Lord, na-reach out kay Papa ko. Yun, kinausap ko talaga sa naging influence na malaki sa kanya. Saka ako yung mismo humingi ng tawad. Naging daan na rin iyon para maibahagi ni Ellie ang mabuting balita ng Diyos sa kanyang pamilya. Pati ang kanyang mga kaklase ay kanyang inabot at isinama sa simbahan. Alam mo sa sarili mo na ito yung magbibigay ng hope eh. Kaya yun yung nagpa-motivate sa akin na kung ako binago ni Lord, babaguhin niya din itong mga taong to, mga ganun. Taong 2016, nakapagtapos si Ellie sa kursong Marine Transportation at agad na nakapagtrabaho bilang seaman. Specific talaga si Lord. Sabi niya sa akin na, go to the land that I will show you. I will make you a blessing there. Bit-bit ang magandang layunin sa kanya ng Diyos. Pinaghusayan ni Ellie ang trabaho para sa Panginoon at patuloy na nagbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Nagsasagawa sila ng Bible studies kasama ang mga kapwa Pinoy na katrabaho ni Ellie sa barko. Mas na-realize ko na kapag ginagawa mo para sa sarili mo lang, shallow, kung baga walang meaning, pero ginagawa mo so para kay Lord, may meaning. Meron kang deep joy pag nakikita nila na nagtatrabaho yung isang Kristiyano, yung totoong Kristiyano, ganito pala magtrabaho nila. Kasi binibigay nila buong-buo kasi alam nila na ang purpose nila is to glorify God kahit sa ang larangan. Unti-unting iniahon ng Panginoon mula sa hirap ang pamilya ni Ellie. Mayroon na sila ngayong agricultural business sa probinsya at masayang nag-aani ng pag-ibig na tanging kay Kristo nagmumula. Lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, ganito kahirap, hindi absent si Lord doon eh. Nandun mismo siya, ang pinaka-purpose niya pala for your own good. Kaya inalaw niya yun. Di ba nasa Roman, sabi niya na everything works together for good. I love it. Grabe ang buhay ni Ellie. You know, the verse that comes to mind is that, you know, the thief comes to kill, steal, and destroy, but Jesus has come that we may have life and life to the full or life abundantly. And you see, when Jesus stepped in Ellie's life and made all things new for him, it's a new life in Christ as we've seen in Ellie. And that abundance that you just mentioned is in every area of That's Ellie's right. life na binago ng Panginoon. Talagang bago lahat. Alam niyo po, Ellie tried his very best to change his situation. And though he achieved success, he still felt empty and worthless. But when he came to know the truth about God, his perspective totally changed. Ang pagpapahalaga sa ating sarili ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa may likha sa atin, ang Panginoong Diyos. Nilikha na tayo sa kanyang wangis upang sa pamamagitan natin ay maisakatuparan niya ang maganda niyang plano, hindi lamang para sa ating mga sarili, kung hindi para sa sanlibutan. Our self-worth is realizing we are valuable in God's eyes. What will give us self-worth is our relationship with Jesus, committing all that we do, thanking Him and glorifying Him. If for any reason you feel less worthy of yourself, come to God, who considers you valuable. Cry out to Him. Pour out all your concerns to Him. Open your heart to Him and accept Him into your life. He will make all things new in your life. It begins with a simple prayer. Let's pray. Oh Lord, I come to you at the start of this new year. Because Lord, I want that 2024, I will see, I will experience all things new in my life. And that can only begin with you at the center
of my heart and life. So Lord, right now I humble myself. I come to you. I ask for forgiveness. The things I have done in the past, Lord, I want to turn my back on each and every one of them. Today, I choose to come and ask your forgiveness. I humble myself and invite you, Jesus, now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will begin this very moment to make all things new in my heart and in my life. Lord, I surrender all to you, that I may embrace your plans and purposes for my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Ngayong tinanggap nyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo ay bago ng nilalang. Ang sabi sa Biblia, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Share with us that important decision you have just made, and together we will praise and thank our Lord. You can call the CBN Asia Prayer Center. The hotline number is 8737-0700. Our trained prayer counselors are on standby 24 hours a day, 7 days a week to answer all your calls. They can pray for you and give you biblical advice for whatever it is you are going through. Pwede nyo ring i-post sa Facebook page ng The 700 Club Asia ang inyong mga prayer requests, praise reports, or comments. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Ikwento nyo kung paano ninyo naranasan ang ginawang pagbabago ng Diyos sa inyong buhay. Maglagon sa ating website, cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong social media accounts, gamitin naman ang hashtag TSCA God Makes All Things New. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Roderick, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Iniwanan kami ng Diyos. Kung may Diyos man, iniwanan kami, pinabayaan kami. Walang tumingin sa amin, wala man lang yumakap. Natagpuan ko ang aking kapatid na nakakatandang babae na nagsisisigaw at pinupunit niya yung litrato ni Jesus. Ang sabi niya, I hate you, I hate you, I hate you. Galit din kami sa kanya. Puot ang nabuo sa puso ni Hermie nang sila ay maulila. Maging ang kanyang pangarap ay nasira rin. Ang nanay ko ay isang teacher. They're always looking very smart and authoritative. Kaya gusto ko rin maging teacher. Yung tatay ko biglang nagkasakit. Mayroon pala siyang cancer sa stomach. Namatay yung father ko. Na nag-stress yung mother ko sa sobrang consumption. After 6 months, namatay na din siya. Hindi namin alam kung anong kinabukasan namin. Nawala na yung dream ka maging teacher. Nasadlak sa kahirapan sina Hermie. Ang mga nakatatandang kapatid ay nagtrabaho upang sila ay makakain. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Gutom na gutom kami. Halimbawa, mga 3 beses sa isang linggo lang kaming kumain. Minsan may isang supot na tsaa. Minsan 7 times namin i-recycle lang para lang malagyan yung aming yan ng mainit. Mga kapatid kong nakakabata, lagi silang umiiyak dahil nagugutom sila. Gumigising ako sa gitna ng gabi. Pinakikinggan ko ang mga dibdib nila kung humihinga pa sila. Naging malupit ang buhay para sa kanilang magkakapatid, bunga ng magulong komunidad. Nang nakakabata akong kapatid ay nung 5 years old lang siya,
Nirape siya ng isang tao doon sa lugar na yon. Mabigat na mabigat talaga ang puso nga. Ang sabi ko nga, parang walang halaga na yung buhay. Sa sitwasyon namin na naulila, mga sakitin, walang pag-asa. Kaya tinanggap na lang namin yun. Galit ako sa mundo, sa mga tao. Galit ako sa kung may Diyos man. Dahil siya yung Diyos, dapat aalagaan niya ang kanyang mga tao. Iniisip ko na hindi niya kami nakikita. Pagkamuhi ang pinaghugutan ng lakas ng loob ni Hermie. Nagpatuloy siya sa buhay at sinikap na makapag-aral. Matapos ang 7 taon sa high school, pinalad siyang magkaroon ng scholarship sa kolehiyo. Hindi naglaon ay nagtapos siya sa kursong civil engineering. Nakapasok agad ako ng magandang trabaho. Pero ang aking puso ay punong-puno ng bigat ng pagkamuhi, pagkagalit, ng bitterness dahil sa aking nakaraan. Yung aking pagtatrabaho ay para marating yung mga material na bagay para umasenso sa buhay. For success siya dahil sa aking kakulangan nung bata pa ako. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang trabaho ay natulungan niya ang kanyang mga kapatid na makapag-aral. Sa kanyang trabaho ay nakilala niya ang Australia na si Warren. Nagkapalagayan sila ng loob at naging mag-asawa. Sila ay tumungo sa Australia at bumuo ng sariling pamilya. Ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang propesyon bilang engineer. Doon naman ibang problema ang naranasan ko dahil ayokong i-give up yung career ko. I'm raising young children and then I'm chasing my career. Parang hindi enough talaga yung pera kasi gusto ko ring magtumulong dito sa mga kapatid ko sa Pilipinas. Tapos yung mga bata laging nagkakasakit, nag-uumpisa kaming mag-away, like kaming may problema. Pagod na pagod ako. Sa gitna ng kanyang suliranin, isang kaibigan ang nag-imbita sa kanilang mag-asawa sa isang simbahan. Sa pamamagitan noon ay nakakilala si Warren sa Panginoong Jesus. Naobserbahan ko na may bunting pagbabago yung aming buhay. Hindi na kami masyadong nag-aaway. May patience na kaming dalawa sa isa't isa. Pero at that time, dark pa rin yung puso ko. Meron sigurong something na wala. Kalaunan, naging parte si Hermie ng isang mission trip pabalik sa Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, isang pangyayari ang hindi niya inasahan. At habang nag-crusade kami, nakita ko ang isang tao, isa sa mga nagsamantala sa aking kapatid. Bigla na naman lumabas lahat ng galit ng pagkamuhi ko, ng bitterness. Pero merong bumulong sa akin. Ang sabi sa akin, ito ay ang season ng iyong forgiveness. Nakalaya mula sa lahat ng puot si Hermie. Puot sa mga tao at maging sa Panginoon. Sa puntong iyon ay pinatawad niya ang taong nakasakit sa kanyang pamilya. Magmula noon, binago ng Diyos ang pananaw ni Hermie, maging ang kanyang buhay. Pagpapala na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Ang pangarap niyang maging guro ay tinupad ng ilan sa kanyang mga kapatid. Ang iba naman ay tagapagturo ng salita ng Diyos bilang pastor. Ngayon kung titingnan ko yon, may mga bagong buhay kami ngayon. Ang kanyang love is just exceedingly and bountiful na pupunta sa amin. Naging aktibo si Hermie sa pagbimisyon sa ilang mga bansa upang ibahagi ang mensahe ng pag-asa mula sa Diyos. Meron kang pag-asa na makikita mo lamang sa Panginoon. You know, sometimes we feel like because we're so broken that life has been just so dark for us, we feel like, eto na to. Wala nang pag-asa kahit anong gawin natin. Kagaya nangyari kay Hermie, she became successful and nakapangasawa siya abroad. Pero until God entered her life, until Jesus entered her life, doon lang nabago yung pananaw niya, doon lang naging bago yung buhay niya na may pag-asa pala. There's so much hope and joy in a restored life in Christ. That's so true, Sonja. No matter how deep was the woundings of the past, God can make all things new. And actually, ang bait ng Panginoon, para bang tinest niya yung authenticity ng kanyang pagmamahal kay Jesus. When she saw that guy, that was Hermie's breakthrough moment. Yes. Diba? And talagang totoo, she chose to forgive. You know, the memories of childhood poverty kept haunting her. And the wound it had created had not completely healed. That was why Hermie did not
find value in her life despite her success. Yes, and it was only when she and her husband were invited to a church and they gave everything, their whole lives to Christ, did things change for them. God made all things new in their lives. Alam niyo po, kung kayo ay may kinikimkim na galit sa inyong mahal sa buhay or kung kanino man, surrender natin yan sa Panginoon. Kagaya nung ginawa niya kay Hermie na this is your season to forgive. It's not that we're doing a favor sa taong nakasakit sa atin by forgiving them, but it's so that we can be released from that chain na naghahadlang sa ating breakthrough at sa nangyari sa buhay, kagaya na nakita natin sa nangyari sa buhay ni Hermie. No, when she chose to forgive, she was set free. So today, allow us to pray for you. Kung may galit ka na talagang nahihirapan kang mag-forgive, God sees that and God wants to set you free from that. And if that's you, let's pray, Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God, so that I could walk in freedom and in the abundant life that you have prepared for me. Lord, give me grace to forgive. And by faith, if that's you, just say, I forgive. Say the name of the person right now by faith and watch God will do something in your heart and in your life. And Lord, right now we also remember our brothers and sisters right now who are watching, and it may not be naman forgiveness, God, but there's some things in their life that have caused them to just have so much depression and mental strains, mental health challenges. Lord, thank you that you are God who makes things new and you set people free. And Father, that no mental health diagnosis is too hard for you to heal and to change. So Lord, right now I speak life and healing to our kababayans who are going through these mental health challenges, God. You see their pain and you sit with them in their pain, but at the same time, you want to set them free and release them into healing so that they can live a full life in Christ. Thank you, Jesus. Sir Peter? Yes, I'm speaking to someone who had a very dark past and you've experienced one setback after another. But as you prayed earlier with Sonja, you felt a touch from God in your heart. You felt that something new is being birthed inside of you. You felt that the walls are beginning to crack. The walls that surrounded you and brought that darkness all around you are beginning to fall. Even now, rejoice, for the Lord has answered the cries of your heart. You are set free in the name of Jesus. Amen and amen. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Lumaki ako na ang daddy ko is parang pasulpot-sulpot lang. Wala talaga akong parang father image. Tapos yung mami ko was so busy, lumaki kami sa mga lola. Dahil bigong makaranas ng kalinga ng mga magulang, ilang ulit na hinanap ni Lailani sa pakikipagrelasyon ang sagot sa kanyang mga kakulangan. I was really longing for love from a father. And from my, yung boyfriend dito, boyfriend doon, yung mga ganun. Akala ko lahat ng ginagawa ko ay tama. Isang high school classmate ang minsang nagbahagi sa kanya ng mensahe ng pag-ibig ni Jesus. Pero sa halip na magpatuloy sa Diyos, ay naging matigas ang ulo ni Lailani. Bunga ng isang maling desisyon, nabuntis si Lailani ng nobyo at napilitang magpakasal. Pero habang sinusubukan ni Lailani na manumbalik sa Diyos, doon naman lalong naging miserable ang kanyang buhay may asawa.
It's more of an emotional abuse sa akin. Doon ko lang na-realize na ito palang taong pinakasalan ko is a total different of what ng pagkakilala ko. Seloso, sobrang seloso. So sobrang sakal na sakal. Sobrang niya akong kinontrol. Nalayo talaga ako sa Panginoon. Tinakasan ni Lailani ang magulong sitwasyon at lumipad patungong Qatar upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit patuloy siyang binagabag ng madilim na nakaraan. Kinondem ko yung sarili ko, kinip ko lahat ng galit na yon. Pinapaniwala ko yung sarili ko na gantong nararanasan mo kasi nag-disobey ka. That's what I thought before. Wala na akong pag-asa. Pero hindi huli ang Diyos sa pagsagip sa kanya. Nakatagpo si Lailani ng isang Kristiyanong kaibigan sa Qatar na nagsama sa kanya sa simbahan. Sa matinding nais na maranasan muli ang payapang buhay, tinanggap ni Lailani ang kapatawaran at kaligtasang regalo ng Diyos. Nagkaroon ako ng full understanding of what Jesus Christ did on the cross. Na God cleansed me through His death on the cross. Doon ko na-realize na wala pala talagang condemnation. There's no condemnation in Christ for those who believe in Him. Kasi God can really forgive us and will really forget our past. Tuluyan siyang nakabangon at naglingkod sa Diyos. Napawalang bisa ang kanyang naging kasal sa Pilipinas. Baon ang maayos na relasyon sa dating asawa at pamilya nito. Di nagtagal, umibig muli si Lailani at ikinasal sa Qatar. God has been so gracious sa akin to forgive me, to cleanse me and give me a new life. And God has given me and blessed me with a good husband who really loves my son. Na parang kanya, alam mo yun, parang he's really a father to my son. Nabiyayaan sila ng anak na babae kahit pa naging mahirap noon ang pagbubuntis ni Lailani. Ngayon ay larawan sila ng isang masayang pamilya sa Doha, Qatar na ang tanging layunin ay paglingkuran ang Diyos. Si Lailani at ang kanyang asawa ay isa sa mga facilitators ng Bible study sa kanilang simbahan sa Qatar. Every time mariremind ako from where I was, mararamdaman ko yung gratitude kasi grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung redemptive plan niya na ibinigay niya yung kaisa-isang bugtong na anak niya para sa kaligtasan ng nating lahat na mga tumagtitiwala sa Kanya. I myself, hindi ko kayang ibigay ang buhay ng aking anak for someone. But God did this for us. God is the only answer. Jesus is the answer. I love what she said, no? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And because of that love, God wants to make things all new for us, to take us out of the pit of our own sin and shame and give us a new life. Tama. Only God can change us and make everything new in us. Lailani went to Qatar to start a new life, but the memories of pain kept haunting her. It was only when she came to know God and accepted Jesus as her Lord and Savior that her life was completely changed. God made all things new in her life. And we can only see God doing new things if we stop dwelling on the memories of pain, hurt, or betrayal. That is so true. God wants to change us. He wants our dark past to be completely buried in oblivion. He wants to make all things new in us. And that is why in Isaiah he says, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Isaiah 43:18 and 19. God is indeed doing new things all around us. God is breaking down strongholds, transforming us, making our hardened hearts into soft and compassionate hearts. Trust God and stand firm in your faith. He is our promise keeper. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more!
Batang may malalang sakit at may taning ng 3 buwan ng buhay, himalang gumaling. Kaya sabi ko, Lord, praise God. Panoorin ang inspiring story ni JP Quizon. I have this opportunity to represent Philippines sa Cannes International Advertising Festival. Mga visually impaired, paano nakakita ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan sa Israel? Abangan ang kanilang kwento sa Pintuan ng Pagpapala. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.